Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 7, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Paghuhukay ng ika-4 na tunnel para sa Metro Manila Subway Project nagsimula na. Problema sa right-of-way. Magiging sagabal kaya sa 2028 target? 3 seafarers kabilang ang 2 Pinoy patay. 3 Pinoy pa sugatan sa pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Dating First Lady Imelda Marcos, bumubuti na ang lagay mula sa pneumonia. Mismong Pangulong Marcos iginiit, bali-balitang yumao na umano ang kanyang ina, fake news. Maraming salamat po. Mabuhay ang OPM. Thank you, Billboard. Thank you, Lord. At sa ating balitang showbiz, pop star royalty Sarah G pinarangalan sa Billboard Women in Music event sa California. Ano naman kaya ang naging pa-shoutout kay Mommy Divine? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinimulan na ang paghuhukay ng ika-4 na tunnel boring machine sa North Avenue Station sa Quezon City. Para yan sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa Transportation Department, nasa 11% pa lang ang completion rate ng proyekto na naantala dulot ng issue sa mga right-of-way. Kailan kaya matatapos to? Sasagutin yan ni Ace Cruz sa kanyang balitang A to Z. Muling nagbigay hudyat ang Transportation Department na tuloy na ngang muli ang paghukay para sa tila atras abanteng Metro Manila Subway Project. Sinimulan na kasi ang ika-4 na tunnel boring machine sa North Avenue sa Quezon City, bahagi ng konstruksyon ng kauna-unahang subway project ng bansa. Kitang-kita na ang lalim ng hukay, maging ang malalaking mga boring machine na ibinaba at ginagamit. Present sa seremonya nitong umaga, sina Transportation Secretary Jaime Bautista at ilang mga Japanese engineer na siyang contractor ng Contract Package 101. Ayon sa ahensya, posibleng abutin ng halos 1 taon bago inaasahang magpang-abot ang tunnel boring machine mula Valenzuela Depot hanggang North Avenue. Isang northbound, isang southbound. So dalawa yung TBM natin na sabay gumagawa ng tunnel para mabilis. So we have TBM3, TBM4. And then meron din sa Valenzuela Station, gumagawa na rin. TBM1, TBM2. So, pasalubong sila. Natapos ang itayo ang ilang mga poste, tunneling works, station platforms ng 4 na estasyon o yung East Valenzuela, Quirino, Tandangsora at mismong North Avenue. Bagamat umusad muli, pinaliwanag naman ng DOTR na nasa 11% pa lang ang completion rate ng proyekto. Isa umano sa nagpapatagal sa konstruksyon ang issue ng right-of-way. Mahaba raw kasi umano ang proseso ng negosasyon sa mga may-ari na lupa na madaraanan ng subway. Each particular property has its own unique situation. It's not as though we have one formula and that formula is applicable to all properties. Because we have to find out what is the specific situation in each property. For example, as to the documentation, is the title updated? There are some titles that are still in the name of their grandfather. Bukod sa pribadong pag-aari ng lupa, posible rin kasi na kapwa-ahensya ng gobyerno mabangga. Isa sa mga problema namin, yung isang station natin ay may tatamaan na isang building, no, na pag-aari ng Department of Education, no? And that building is considered a heritage site, no? So kailangan important cultural property, no? And kailangan ayusin natin paano natin maililipat yung building or posibleng ilipat din yung station, no? Pero hindi naman daw malilihis ang naunang plano rito. Sa halip ay iatras lang ng bahagi ang istasyon. Gayunman, tiniyak ng DOTR na handa nitong gamitin ang umiral na batas para mas mapabilis pa ang mga negosasyon. Expropriation is different from confiscation. Expropriation is based on just compensation. So in other words, while negotiations are going on, we cannot wait on. We cannot continue to wait for so long in the negotiations.
So we'll have to proceed to the next stage, secure a writ of possession, but again, this is without prejudice to continuing the negotiations. Sa 17 stasyon ng subway, target na mabuksan sa publiko ang East Valenzuela Station hanggang Ortigas Station bilang partial operability nito sa 2028. Iikli naman umano ang travel time ng mga commuter mula Valenzuela City Station hanggang sa dulong stasyon na bahagi ng Bikutan sa Parañaque City. At aabot ng 46 minutes kumpara sa normal na biyahe kung daraan sa major highways gaya ng EDSA. Tiniyak naman ng DOTR Japan International Cooperation Agency o JICA ang international partner sa konstruksyon ng subway na tuloy-tuloy ang pag-uusap ng dalawa ukol sa third tranche ng loan agreement nito. And we, JICA, have a good communication with Department of Finance to provide additional loan for this project. And hopefully we will sign the new contract within this month. Sa kabila niyan, kumpiyansa naman ang pamahalaan na maabot nito ang target completion ng proyekto. Yes, we are on target for 2029, provided we are able to solve the right-of-way problem. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. 2 Pinoy ang kumpirmadong patay, 3 pa ang sugatan matapos pasabugin ng Houthi rebels ang isang cargo ship na bumabaybay sa Red Sea. Isa pa ang inosenteng buhay ang nasawi rin sa pinakabagong pag-atake sa tinaguriang isa sa pinakamahalagang trade lanes sa mundo. Narito ang ating Balitang A to Z. Ito ang emergency rescue operation ng Indian Navy sa mga tripulante ng barkong MV True Confidence. Nag-emergency evacuation ng mga trabahador mula sa barko matapos itong lamunin ng apoy dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi mula sa bansang Yemen. March 6, pasado alas 11 ng umaga sa Sana'a, Yemen, naglunsad ng missile ang Houthis. Tinamaan ang carrier ship na dumaraan noon sa Gulf of Aden. 3 trabahante ang kumpirmadong patay. 2 sa kanila ay mga Pilipino. Hindi pinangalanan ng Department of Migrant Workers ang 2 biktimang Pinoy pero agad tiniyak ang pagtulong mula sa pamahalaan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, may 3 pang Pinoy na nasaktan. One has burns on the face and the other apparently I think it was the cook had to be amputated. That's injuries. The Philippine Embassy in Cairo is in charge of Djibouti. They'll have to send a team. Kabuang 21 seafarers naman ang nailigtas at dinala sa Djibouti. Then we use the helicopter and we pull up 8 people and then we send our boat because some people are very injured so they cannot come by helicopter. Base sa US Central Command, ito na ang ika-5 drone missile attack ng Houthis sa loob ng 2 araw. 2 rito ang tumama sa 2 commercial vessels at isa naman ang nasalag ng US Navy. Bilang depensa, binomba ng Amerika ang 2 unmanned aerial vehicle sa bahagi ng Yemen na kontrolado ng Houthis. We continue to talk to partners in the region about how they ought to make clear to the Houthis that these attacks are irresponsible, that they endanger international commerce, and that they hurt the economies of countries in the region as well as countries around the world. Sabi ng tagapagsalita ng Houthis, magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake sa mga barkong may kaugnayan sa Israel hanggat nagpapatuloy ang anilay pagkubkob sa mga Palestino sa gitna ng digmaan sa Gaza. Muli namang nanawagan ng United Nations sa Houthi na itigil na ang lahat ng mga pag-atake sa international shipping lines sa Red Sea. Tiniyak ng Makabayan Bloc na magbabantay ng maigi sa second reading sa Kamara ng pag-amyenda sa economic provisions ng bansa. Sa pangambang baka, may makalusot daw na hindi dapat ipasok sa naturang probisyon. Giit naman ngayon ng ilang mambabatas na pro-RBH 7, huwag haluan ng intriga ang panukalang batas. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Lusot na sa first reading sa Kamara kahapon ang Resolutions of both Houses number 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sa resolusyong ito, target na buksan ng ekonomiya sa mga foreign investors. Bagamat kontra dito ang Makabayan Bloc, wala silang nagawa para harangin ito ng tuluyang aprubahan ng majority members ng House of Representatives. Giit ngayon ng Makabayan Bloc,
babantayan nilang maigi ang second reading at baka malusutan ng anumang hindi angkop na probisyon. Alam niyo naman na nangyari sa pag may bill, kahit na hindi dinidiscuss yan, kahit na aprobado na yan sa committee report, pagdating sa pag-aamyenda sa second reading, ay kung ano na lang pinapasok. Kaya talagang babantayan natin. Lalo na't mayroon nilang mambabatas na gustong umanong lawakan pa ang pag-amyenda sa konstitusyon. Dahil alam naman natin may mga kongresista na nagsasabing, bakit 3 lang? Bakit hindi ibukas? Binubuksan na rin lang natin. We open it widely. Buwelta ngayon ng mga pro-RB 87 sa patuloy na kumukontra dito. Change is vital in any institution. Kasi habang umaandar ang mundo, umaandar ang mga taon, kaakibat dyan ay ang pagbabago para tugunan ang mga pangangailangan. Malabong mangyari umano ang kinatatakutan ng Makabayan Bloc na haluan ng mga probisyon na hindi angkop para sa ekonomiya ng bansa dahil iikot lamang ang usapin ng RB 87 sa public utilities, edukasyon at ads industry. Diyan ka lang iikot. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng batas na talagang malayong-malayo at wala dun sa unang pinag-usapan. That is very clear. Kaya yung mga takot ng Makabayan Bloc, hindi po yan mangyayari. Ibinida pa nila na mamamayang Pilipino naman daw ang makikinabang sa mga probisyon na ito at walang katotohanan na natataas o manulalo ang inflation ng bansa kapag tuluyan ng naipasa ito. Dito po sa economic provisions na ginawa ng Kongreso is to invite more investors to come into our country. Maraming dayuhan ang mga kapital at maghahanap buhay, pagbubukas na negosyo sa ating bansa. If we do that, we increase jobs. Magkakaroon tayo ng mas maraming pera. Magkakaroon tayo ng mas maraming trabaho. Sagot naman dito ni Gabriela Representative Arlene Brosas. Yun dapat yung asikasuhin, yung makalikha tayo ng sariling industriya at hindi manatiling atrasado ang ating agrikultura. Yun yung tunay na solusyon, at hindi itong charter change na ginagawa ngayon. Pinapanindigan ng mga mambabatas na sila mismo ang unang tatayo at maninindigan sakaling mayroong maghain ng lihis na probisyon sa economic provisions. Number 1 is trust issues. It is a political suicide if we continue na ipaglaban yung political na aspeto ng charter change. Unang-una po yan. Pangalawa, kami po na nandirito ang mismong mag-o-oppose kung sakaling may isang pang kongresista o isang tao na magpasok na ikang political agenda dito sa ating. I think we have to work on the basis of trust. Sabi nga po ni Ma'am Janet, we cannot achieve anything if every step of the way we always have doubts. Target na maipasa sa ikalawa at huling pagbasa ang RB 87 bago sumapit ang mahal na araw. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, sa mataas na kapulungan, nanindigan si Senator Cynthia Villar na hindi siya suportado o boboto sa resolution of both houses number 6 na naglalayong amyendahan ng economic provisions sa saligang batas. Ayon sa senadora, hindi na economic provision ang nais baguhin sa konstitusyon, kundi pati na iba pang probisyon. Naniniwala rin ang mambabatas na mahihirapan kumalap ng 18 boto si Senate President Juan Miguel Zubiri para maaprubahan ang economic charter change. Hindi naman connected yun sa, hindi masyado, just for the rules yun, pero iba pa rin yung botohan, di ba? It's another story. Para lang ini-improve nila ang rules ng Senate, pero iba naman yung botohan doon, di ba? Opo. Wala pa ring mga kumpanya ang bumibili ng bidding documents ng Commission on Elections o COMELEC na gagamitin para sa overseas voting sa 2025 midterm polls. Ayon sa Special Bids and Awards Committee Head na si Alan Abaya, malayo pa naman ang March 21 deadline para rito. Gayunpaman, wala raw ibang choice ang komisyon kundi muling magdeklara ng failure of bidding sakaling wala talagang bumili ng bidding documents. Kabilang sa mga nag-observe kanina ay ang AMA Solutions, KE Voting, ePLDT, Maya, EB12 Solution Checkpoint, SMSGT at Indra Solutions. Nagdeklara noon ng failure of bidding ang COMELEC para sa online voting project nang maging ineligible ang Indra Solutions at We Are IT Philippines Incorporated. If nobody will buy our bidding documents, they cannot submit bid proposals, and that could be a ground for a declaration of another failure.
Mabuti na umano ang kalagayan ng dating First Lady Imelda Marcos matapos itong isugod sa ospital dahil sa sakit na pneumonia nitong March 4. Base yan sa bagong pakayad mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag ni PBBM, nagpasya silang manatili muna ang dating ginang sa ospital hanggang matapos ang antibiotic treatment nito. Nabanggit din ng Pangulo na gising ang kanyang nanay Imelda nung bumisita ito kagabi. Samantala, tinawag namang fake news ng Presidential Communications Office ang kumakalat na balitang pumanaw na umano ang dating unang ginang. Matapos ang ilang ganap sa Australia, nakatakda namang lumipad sa bansang Germany at Czech Republic si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Naimbitahan kasi ang Pangulo ni German Chancellor Olaf Scholz para sa isang working visit. Habang state visit naman ang agenda ni Marcos Jr. sa Czech Republic matapos imbitahan ni Czech President Petr Pavel. Inaasahan ding makakapulong nito ang ilang business leaders sa mga naturang bansa para sa pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan. Good news para sa mga kababaihan, magbibigay ng libreng sakay ang LRT2 at MRT3 bukas Biyernes, kasabayan ng selebrasyon ng Women's Month. Magsisimula ang libreng sakay alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, 5 p.m. naman hanggang 7 p.m. sa hapon paggabi. Ayon kay Transport Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette B. Aquino, ginawa ang libreng sakay bilang pasasalamat at pagkilala sa mahalagang papel ng mga babae sa lipunan. Happy Women's Month, mga ka-A to Z! Susunod, mga senador na tutol ipakontempt ang kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy, kilalanin. At mamaya sa ating balitang showbiz, Pinoy popstar royalty Sarah G, kauna-unahang Pinoy na pinarangalan sa Billboard Women in Music Awards. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mula 3, nadagdagan pa ng isang bilang ng mga senador na kumpirmadong pumirma na sa reverse contempt order o yung mga bumotong bawiin ang cite in contempt ruling ng minorya laban sa kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero si Senator J.V. Ejercito na unang naisipakastigo si Kibuloy, kumambyo sa kanyang posisyon. Ang dahilan alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanon. Ipauubaya na raw ni Senator Robin Padilla sa Department of Justice ang pagkakastigo sa kontrobersyal na leader ng Kingdom of Jesus Christ Church at self-appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Nais raw kasi nitong pagbasehan ang magiging desisyon ng hudikatura hinggil sa gagawin nitong batas para sa mga religious leader na umano'y sangkot sa pang-aabuso. Total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Sa gitna nito, kumambyo si Senator J.V. Ejercito sa nauna niyang naging desisyon na reverse contempt order kung saan pinipigilang ipa-cite in contempt ang naturang televangelist. Binigyang diin ni Ejercito sa isang pahayag na una itong nag-object dahil hawak na ng DOJ ang kaso ng pastor. Pero matapos daw pag-aralan ang mga testimonyang ikinanta ng mga witness sa komite na nang rape umano si Kibuloy, agad raw niyang binawi ang boto. Ito na raw ang pagkakataon ni Kibuloy para madepensahan ang kanyang sarili laban sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Kabilang din sa mga pumirma ng no sa reverse contempt order ay sina Senator Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala sa case na yan. Pumirma na ako. Sa kabila nito, wala pa sa ngayong kumakampi sa komite ni Senator Risa Hontiveros. Matatanda ang ipinasite in contempt ni Hontiveros si Kibuloy matapos nitong deadmahin ang sampina ng Senado. Gayunpaman, nakikita ni Padilla na posible raw na sumuporta sa reverse contempt order ay Siyempre si Senator Coco wala na dun sa numero kasi siya nga yung nandun di ba? Binigyang diin din ni Padilla na tuloy-tuloy ang panliligaw nito sa mga kaibigang senador na sina Raffy Tulfo at Grace Poe para mabaliktad ang cite in contempt ruling. Si Ma'am Pia hindi pa.
Ma'am Pia, hindi pa. Si Senator Mark, mga 2 araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Kabilang sa mga dahilan kung bakit daw tinutulan ni Senator Robin Padilla ang cite in contempt ruling na inihain ni Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay ang separation of church and state na nasa ilalim ng konstitusyon. Aniya, ibang usapan raw ang pagkakastigo kay Kibuloy kung nadadamay na pati ang buong Kingdom of Jesus Christ Church. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Pero higit raw sa pagkakaibigan ni Padilla at Kibuloy noon pang Arroyo administration ay ang ambag ni Kibuloy kontra terorismo, katuwang ang National Task Force to End Local Communism Armed Conflict o NTF-ELCAC. Para sa mga mata ko, ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Patunay raw dyan ang ilang anti-communist film na kasama si Padilla. Nagkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yon. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. May hanggang 12 pa ng Marso pwedeng bumoto ang mga senador. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nangkada na ang investigasyon ng Kamara hinggil sa napabalitang pagtitinda ng mga tauhan ng ahensya ng bagsak presyo na bigas sa ilang rice trader. Ayon kay NFA Assistant Administrator Lemuel Pagayunan, nilabag umano ni suspended NFA Administrator Roderico Bioco ang Presidential Decree No. 4 at hindi dumaan sa public bidding ang ibinentang rice stocks. Habang itinanggi naman ni Bioco ang akusasyon ni Lemuel at sinabing walang irregularidad sa disposisyon ng rice stocks. Paliwanag din ito na sunod ang alituntunin ng NFA sa pagbebenta ng rice buffer stocks. Umabot sa 75,000 na sako ng bigas o sa halagang 93.75 million pesos ang ibinenta sa mga piling millers at traders. Again, we follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed. There is no irregularity in our disposition of this tax. Una, walang bidding, walang approval ng NFA Council. At ang ginamit na presyo ay ang nakasaad sa aming selling price bulletin. Ibinasura ng Korte Suprema ang inihaing petisyon ng transport group na Bayo Association Incorporated na kumekwestiyon sa legalidad ng PUV modernization program ng pamahalaan. Batay sa inilabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman, walang sapat na basehan ng petisyon at may tuturing itong paglabag sa doktrina ng hierarchy of courts. Sinabi rin ng SC na bigo ang mga grupo na patunayan na sila ay lehitimong PUJ operators at drivers. Magugunitang naghain ang grupo ng petisyon dahil maraming mga jeepney driver at operator ang hindi kayang bumili ng 1.6 hanggang 2.1 million pesos na modern jeepneys. At anila, ang mandatory consolidation requirement ay may tuturing na labag sa karapatang pantao. Muling ibabalik ng MMDA ang heat stroke break para sa halos 3,000 field enforcers at street sweepers nito. Depende sa shift, kalahating oras na break ang ibibigay sa tanghali at sa hapong shift ng mga tauhan ng MMDA. Para yan makaiwas sa iba't ibang sakit bunsod ng sobrang init ng panahon. Magiging epektibo ang pagbabalik ng heat stroke break simula March 15 hanggang May 31. Samantala, nagsagawa naman ng blood pressure monitoring ang MMDA sa mga tauhan nito sa EDSA Timog Base, pati na ang pamamahagi ng tubig para maiwasan ng dehydration ng mga tauhan ng ahensya. Mas mainit ngayon compare last year. Yung parang nami-mental blank ka, yung bigla ka na lang may hilo, uupo ka na lang pag gano'n. Randomly, umiikot po ang aming road emergency group, yung ambulance namin. So nagkakandak ko sila ng BP, minomonitor sa iba't ibang traffic units dito po sa Kalakhang, Maynila. Mariing kinondena ng US State Department for East Asia
ang Pacific Affairs Assistant Secretary Danielle Crittenbrink ang panibagong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Philippine vessels sa West Philippine Sea. Sabi niya, hindi katanggap-tanggap at mapanira ang aksyon ng China. Dagdag nito, labag daw ang ginawa ng Beijing sa international law at hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng puwersa. Binigyang diin rin ng U.S. official ang kahalagahan ng maritime domain awareness at tiniyak ang presensya ng U.S. sa rehiyon para itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. We continue to focus on our diplomacy, including with partners in ASEAN, to make sure that all countries, including all claimants, base their claims in international law, that all claimants commit to recognizing and respecting freedom of navigation, freedom of overflight, and the peaceful resolution of disputes. Bagong mentor. Ganyan ang turing ng Blackwater boxing team kay James Yap. Kasabay ng kanilang pangunguna sa standings ng Philippine Cup. Nangunguna ang Blackwater sa Philippine Cup na may 3-0 na record. Ayon kay head coach Jeff Carriazo, nagsisilbing boses si Yap para sa mga batang manlalaro ng kupunan. Magugunitang nakuha ng Blackwater si Yap noong nakarang buwan mula sa rain or shine Elas to Playmakers. Abangan sa ating balitang showbiz, Sarah G. Ano kaya ang pa-shout out kay Mommy Divine sa Billboard event sa USA? Tutok lang, magbabalik ang Balita A to Z. Gumawa ng kasaysayan ng popstar royalty na si Sarah Geronimo bilang kauna-unahang Filipina na kinalala sa Billboard Women in Music Awards sa katatapos na event sa Los Angeles, California sa USA. Ang detalye ng kanyang herstory sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Walang kaduda-dudang women empowerment talaga ang hatid ng buwan ng Marso. Dahil kasabay ng selebrasyong ito ay ang pagkilala sa nag-iisang popstar royalty, walang iba kundi si Sarah Geronimo. Suot ang custom-made Michael Cinco corset dress na kulay pink, ibinida ni Sarah ang kanyang talento sa buong mundo nang tanggapin ang Global Force Awards sa recognition ceremony ngayong Huwebes sa Los Angeles, California. Diyos ko, Lord! I'm Sarah Geronimo. From the Philippines. Hello po sa mga kababayan ko. Maraming salamat for being here. This recognition signifies courage and hope. Courage to accept and embrace oneself. Courage to break boundaries and defy standards. Courage to rise above all the setbacks and challenges that one artist or one person has to face. Pinasalamatan ni Sarah G ang Billboard Philippines para dalhin at kilalanin siya ng international audience. I humbly accept this award on behalf of every amazing and excellent Filipino artist back home and all over the world. Thank God, Lord Jesus, for the gift of music. Hindi ko po iniisip, hindi ko po pinangarap na mararating ko po yung ganito, that I'll be able to deliver a speech in front of an international audience. Aren't we all talented? Oh my God, good answer, wow. good answer. This is Crushing girl power. This is girl power. Sa panayam sa kanya ni na television host at writer Reina Aniftos at Lily Singh, sinabi ni Sarah G na hindi niya inaasahan ang bagong pagkilala in a global scale. It's very unexpected, to be considered a global force. And for me, a global force means having that influence, that power to influence people. And it also comes with a big responsibility, right? You have to create change and positivity towards other people. Proud din ng popstar royalty na isa na siyang married woman kasama ang kanyang husband na si Matteo Gudicelli na sumusuporta sa kanya. At ang kanyang Mommy Divine. To my husband, Matt, thank you for encouraging me and for always pushing me to be a better version of myself every day. Shout out to my mother, Mommy Divine Geronimo.
You are the best. You are my hero. I love you very much. Si Sarah Geronimo din ang kauna-unang Filipina artist na nakaabot sa 100 million views para sa kanyang kantang Tala. At ngayon, kaunti na lang. Sa kanyang end speech, hangad ng Popstar Royalty na maging daan ang lahat ng ito para magsama-sama ang lahat ng bansa at bumuo ng pagbabago sa mundo ng musika. Muli, ako po si Sarah Geronimo, isang Pilipina. Maraming salamat po. Mabuhay ang OPM. Thank you, Billboard. Thank you, Lord. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Paano nga ba gagawin ng isang challenge na pasyado ang effect kung walang kapareha o partner? Tila mahirap ang hamon na yan, ha? But worry no more dahil yakang-yakang diskartehan yan kahit pa nag-iisa. Narito ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa abogado, anti-colonial nationalist at political ethicist na si Mahatma Gandhi. Ayon kay Gandhi, kawalan ng dahas ang sandata ng malalakas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!